Andeng? Andeng? Napatigil sa pagpupunas ng bintana si Andrea nang marinig ang pagtawag ng dalagang amo gamit ang palayaw niyang andeng. Madali niya itong nilapitan habang pinapagpagaan ang kamay. Madam Sophie, nariyan na po pala kayo? Nakangiting sa lubong niya sa amo na saktong kakaupo lamang sa malambot na sofa. Kaagad din naman itong napangiti nang makita siya. Tumayo ito at masigla siyang nilapitan. Andeng, I have something to tell you. Kinikilig na wika nito. Ano po yun? Kinilig na rin tuloy siya. Nakakahawa kasi ang pinapakita nitong energy. Kung titingnan ay para lamang silang college best friend at hindi mo aakalaing mag-amo. Likas kasing mabait ang babae at sa halos isang taon niyang paninilbihan dito ay itinuring na talaga nila ang isa't isa na magkaibigan. Ilang beses na rin siyang sinabihan ni Sophie na wag niya na itong tawaging madam. Pero dahil naiilang siya ay hindi siya sumang-ayon. Binigyan niya na ako ng promise ring. Mababakas ang kasiyahan sa mga mata nito. Itinaas pa ng babae ang kanang kamay at pinakita sa kanya ang singsing. Bahagya pa itong kubislap nang matamaan ng liwanag. Unti-unti namang napawi ang pagkakangiti ni Andrea. Kilala niya ang taong tinutukoy nito. At kahit hindi niya gustong maapektuhan, ay hindi niya mapigilan ang sarili. Naiinis siya sa sarili. Dapat ay hindi na siya nakakaramdam ng sakit, pero bakit tila ay nakakaramdam siya ng kirot sa dibdib? Good for you, madam. Congrats po. Isinantabi niya ang nararamdaman at pilit pinasigla ang boses. Hindi dapat siya maging bitter. Dapat ay maging masaya siya para kay Sophie sa mabait niyang amo na kahit kasambahay lamang siya ay itinuring pa rin siyang kaibigan at para na ring kapatid. Hindi rin naman nito alam ang nakaraan nila ng nobyo nito at sa tingin niya ay dapat lang iyon. Ayaw niyang magkailangan silang mag-amo. Solong anak lang ito at uli lang lubos na dahil last year lamang ay parehong nasawi ang magulang nito sa car accident. Natatandaan niyang siya at ang nobyo nito ang naging sandalan nito ng mga panahong iyon. Madam ka na naman dyan, di ba sabi ko Sophie na lang? Kunwari ay nagtatampong sambit nito. Mahina naman siyang natawa. 2 taon lamang ang agwat nila pero sa edad nitong 27 ay isa na itong sikat na abogado. Marami na kasi itong naipanalong kaso. Hindi po talaga ako sanay, sorry. Nahihiya siya sa sobrang kabaitan nito sa kanya. Gusto pa nga siya nitong pag-aralin pero tumanggi siya. Aminado siyang mahina ang utak niya. Hindi siya matalino. Kaya ilang beses na rin siyang bumagsak noon at ayaw niya nang maranasan pa uli iyon. Kontento naman na siya sa buhay niya ngayon. Oo at kasambahay nga lang ang trabaho niya pero malaki naman ang sahod at complete benefits pa siya. Masanay ka na Andeng dahil kung hindi magtatampo na talaga ako. Magkaibigan tayo at walang magkaibigan na tinatawag na madam. Wika nito na hinawakan pa ang dalawa niyang kamay. Tsaka sa kasal ko, ikaw ang kukunin kong bridesmaid at ikaw rin ang magiging ninang ng mga anak namin ni Sebastian. Nasamid siya bigla nang marinig ang pagbanggit nito sa pangalan ng lalaki. Sorry, pero bakit ako? Baka naman magselos niyan si Bianca. Saan niya? Si Bianca ay kaibigan din ng babae. Close din ang mga ito. Pero ayaw niya sa ugali ng dalaga. Masyado itong mataray sa kanya, lalo na kapag wala si Sophie. Mas paborito kasi kita eh. Tugon nito sabay kindat. Sira. Aniya na parehas nilang ikinatawa. Nang sumapit ang 5:00 ay tinawag siya ni Sophie. Nagpapatulong, ito kasi ang magluluto ng hapunan nila at inanyayahan raw nito ang nobyo na doon mag-dinner. Nagulat pa siya nung una. Bihira kasi nitong dalhin sa bahay ang lalaki. Pero nang maalala ang sinabi nito sa kanya kanina ay napatango na lang siya. Dinner date siguro. Aniya sa sarili. Aligaga ang dalagang amo sa pagluluto. Halatang kinakabahan din ito kaya halos hindi niya na makausap. Andeng, sa tingin mo, magugustuhan kaya niya ang luto ko? May pag-aalala sa mga mata nito nang lingunin siya. Matamis naman siyang napangiti. Kahit nalulungkot siya dahil hindi sila ang nagkatuluyan ni Sebastian, ay mas lamang pa rin ang kasiyahan sa kanyang puso sapagkat alam niyang sa tamang babae pa rin ito napunta. Maswerte si Sebastian sa kanyang amo. Bukod sa successful na ito sa buhay, ay mabait din ito.
Maganda at maasikaso. Wala siyang masabi sa ugali ng amo at totoong bagay ang mga ito. Minsan ay pinapagalitan niya ang sarili sa isiping ikakasal na ang lalaki. Hindi dapat siya malungkot dahil pakiramdam niya kapag nakakaramdam siya ng ganoon ay tila tinatraidor niya ang kaibigang amo. Masarap po kayong magluto, madam, kaya tiyak na magugustuhan niya ang luto mo. Pagsasabi niya ng totoo. Minsan kasi kapag may oras ang dalaga ay ito na mismo ang nagluluto ng hapunan nila. Really? Thank you. Maluha-luha pa siya nitong tiningnan bago pinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos magluto si Sophie ay nagpaalam din ito agad sa kanya para ayusin naman ang sarili, habang siya ay naiwan sa kusina para linisin ang naging kalat nila. 3 putahe ang kanilang niluto kaya tila dinaanan ng bagyo ang kusina. Nagmamadali ang bawat kilos ni Andrea. Gusto niyang matapos agad para magpakulong na uli sa kanyang silid bago pa man dumating ang bisita ng kanyang amo. Ayaw niyang makita ito. Hindi kinakaya ng power niya ang matatalim nitong tingin sa tuwing mapapatingin sa kanya. Naaalala niya tuloy ang unang beses na pumunta ito roon at pinakilala siya ni Sophie dito. Pareho silang gulat nang makita ang isa't isa, pero saglit lang naman itong nagulat at kalaunan ay bumadha ang galit sa mga mata nito. Ang akala niya pa noon ay susuguri na siya nito at kakainin ng buhay. Inakala niya ring sasabihin nito sa kanyang amo ang nakaraan nila, pero hindi iyon nangyari. Nanatiling walang pakialam sa kanya ang binata. Hindi na ito muli pang tumingin sa kanya at tila ay hangin na lang siya kung lagpas-lagpasan nito sa tuwing magtatagpo ang landas nila. At hindi naman siya timang para maghinanakit pa. Ano pa bang inaasahan niya sa muli nilang pagkikita? Yayakapin siya nito? Magiging masaya ito? Malamang sa malamang, magagalit ito dahil iniwan niya ito ng walang paalam. Ni hindi siya nakipaghiwalay ng maayos, basta na lang siyang nawala. At 5 taon na rin naman silang walang koneksyon sa isa't isa, kaya dapat ay hindi na siya nagtaka na may bagong nobya na ito ngayon at tuluyan na siyang kinalimutan. Natigilan sa pagbabalik tanaw sa nakaraan si Andrea nang maramdaman ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Kaagad niya naman iyong pinunasan. Pagakpa siyang natawa nang ma-realize na umiiyak na pala siya. Iniiyakan na naman pala niya si Sebastian. Ipinilig niya ang ulo bago lumabas sa kusina. Tapos na siya sa ginagawa. Makakapagtago na siya sa kanyang silid. Pero hindi pa man niya tuluyang nararating ang silid nang tumunog ang doorbell. Senyales na may tao sa labas ng bahay. Saglit siyang natigilan at hindi malaman ang gagawin. Pagbubuksan niya ba kung sino yung nasa labas o ipagbibigay alam sa amo? At bago pa man makapagdesisyon ay namalayan niya na lang ang sarili na kumakatok sa silid ni Sophie. Madam, pasensya na po sa abala. Pero nariyan na po yata si Sir Seb. Bahagya pang humina ang boses niya nang banggitin ang pangalan ng lalaki. Shucks, pasuyo naman Andeng. Pakiasikaso na lang muna sa kanya. Hindi pa lang ako tapos na ginagawa ko. Lalo lang yatang nangatog ang tuhod niya sa narinig. Mariin siyang napapikit. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Hindi talaga maaaring hindi magtagpo ang landas nila ngayong gabi. Sige po, no problem. Aniya sa tonong nanghihina. Mabagal ang bawat paghakbang na tinungo niya ang pintuan. Nai-imagine niya sa likod ng pintong iyon ay nakatayo ang matangkad at gwapong binata na humahalimuyak sa bango at may hawak na 3 pulang rosas habang hinihintay ang amo niya. Tumigil siya sa tapat ng pinto, ikinalma ang malakas na kabog ng dibdib. Tumayo ng tuwid, pagkuway bumilang ng hanggang 3 bago binuksan ang pinto. Nakaplaster na ang kanyang ngiti nang mapagbuksan ito. Good evening. Good evening. Halos magkapanabay lang na bati nila sa isa't isa. Inaasahan siguro talaga ng binata na ang kanyang amo ang magbubukas ng pinto, kaya abot tenga ang ngiti nito. Pero nang siya ang makita, ay mabilis na napawi ang ngiti sa mapula nitong labi. Ang mga matang kanina ay may kislap, ngayon ay bahagyang dumidilim nang makita siya. Nasa kwarto pa po si... Nabitin sa ere ang sasabihin niya nang basta na lamang siya nitong lagpasan. Dire-diretso itong pumasok sa loob at iginala ang paningin sa malawak na sala. Hawak pa rin nito sa isang kamay ang pumpon ng mga bulaklak. Matapos namang maisara ni Andrea ang pinto, ay nakasunod lang ang tingin niya sa nakatalikod na lalaki.
Aaminin niyang sa tuwing nakikita niya ito, ay hindi niya mapigilang lalong humanga. Malaki na rin ang ipinagbago nito ngayon kumpara noong sila pa. Noon kasi ay dinaig pa nito ang maamong aso na palaging nakasunod sa lahat ng gusto niya. Aaminin niyang na-spoiled talaga siya nito noon. Kaya hindi talaga siya nasanay sa pinapakita nitong katigasan ngayon. Wala na ang amo sa mukha nito ngayon. Mas mukha na itong pilyo. At bago pa man ito malamang tinititigan niya ito, ay kaagad na siyang nag-iwas ng tingin. Tumikim siya para agawin ang atensyon nito. Maupo muna kayo, sir. Pababa na rin po si madam. Pero tila ay wala itong narinig. Nakatayo lamang ito sa baba ng 6 na baitang na hagdan. Tila ay nakaabang ito doon sakaling malaglag ang kung sino mang bababa. Hindi niya naman malaman ang susunod na gagawin nang hindi talaga siya nito pinansin. Dapat niya ba itong ipaghanda ng maiinom? Kakausapin niya ba muna ito para hindi maboring? Kaso, baka naman isipin ito na feeling close siya. Heist? Malalim na lang siyang napabuntong hininga. Tila naman ay narinig iyon ng binata. Sa lubong ang kilay, nanilingon siya nito. What? Bagot na tanong nito, dahilan para mapanganga siya. Bakit po? Umayos siya ng tayo. Nagtataka sa bigla ang paglingon nito at kung bakit para na naman siyang may nagawang mali. Akma pa itong iimik nang marinig nila ang yabag ni Sophie. Segundo nga lang ay pababa na ito ng hagdan. Nakangiti ito sa napakaganda sa suot na puting bestida. Nagmukha lalo tuloy itong anghel. At bago pa man niya makita ang pagsalubong dito ng binata, ay kaagad na siyang nag-iwas ng tingin. Nagpaalam na rin siya kay Sophie na magpapahinga muna sa taas. Araw ng Sabado, maagang umuwi sa kanyang tinutuluyan si Sebastian para maglinis ng paligid at para na rin makapaghanda ng hapunan. Kaninang tanghali kasi ay tumawag sa kanya ang kasintahang si Sophie para ayain siya ng dinner date. Nagtaka pa siya sa isiping napapadalas na ang pag-aaya nito ng date sa kanya. Mukhang hindi ito busy. At masaya siya dahil doon, dahil gusto niya rin talaga itong makasama. Sa katunayan ay gusto niya na itong ayain ng kasal. Naghahanap lang talaga siya ng tamang pagkakataon. Nang ma-ready na ang lahat ay sarili niya naman ang inayos. Nag-half-bath lang siya at kaunting pabango. Saktong paglabas niya ng silid ay tumunog ang doorbell. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at iniluwan yon ang maamong mukha ng dalaga. Hi, hon. Kaagad itong yumakap sa kanya matapos siyang halikan sa pisngi. I miss you. Aniya na masuyong tinugon ang yakap nito. Inaya niya na rin itong pumasok sa loob para makapaghapunan na sila. Napuno ng kwentuhan at kamustahan ang dining kung saan sila naroon. Isa sa mga bagay na mas lalo niyang minahal sa dalaga ay ang pagiging madaldal nito. Hindi ito nauubusan ng kwento at hindi rin naman siya mapapagod na pakinggan ito. Pagkatapos nilang kumain ay naisipan naman nilang tumambay sa balcony. Nagdala na rin sila ng wine na maiinom. Kamusta ang kasong hinahawakan mo? Balita ko ay delikadong tao ang kinakalaban ng kliyente mo. Pag-iiba niya sa topic, bigla namang nagseryoso ang mukha ni Sophie. Inubos muna nito ang iniinom na alak bago sumagot. Kahit kamag-anak pa nila ang presidente ng Pilipinas, wala akong pakialam. Ipaglalaban ko pa rin ang sa alam ko ay tama. Pero tuso ang mga Montenegro at natatakot ako na baka pag-initan ka nila. Ginagap niya ang kamay nito at marahang pinisil iyon. Kahit gustuhin niyang patigilin na ito sa pagtatrabaho bilang abogado ay hindi niya magawa. Alam niyang masaya at gusto ng dalaga ang ginagawa. At sino ba siya para humadlang sa kagustuhan nito? Damn that Montenegro. Hindi ako o kami ng kliyente ko ang dapat matakot, hon. Matigas ang boses na tugon nito. Malayo na rin ang tingin nito kaya hindi niya na mabasa pa ang anumang tumatakbo sa isipan nito. Nasa tama at inosente ang kliyente ko, hon. Kaya gagawin ko ang lahat para tuluyang maipanalo ang kaso. Dagdag pa na saad nito. Ramdam niya ang gigil at determinasyon sa boses nito. Hindi niya rin ito masisisi. Sa pagkakaalam niya ay anak ng kliyente nito ay ginahasa ng isa sa mga anak ng Montenegro. Isa sa pinakamayamang angkan sa kanilang lugar. Sutil at pilyo ang angkan ng mga ito. Ilang beses na rin nadawit sa kaso pero paulit-ulit pa rin namang nakakapagpiyansa. Kaya alam niyang hindi niya talaga mapipigilan ang dalaga. Sa halip ay susuportahan niya na lang ito at hindi siya papayag na may mangyaring masama rito. Anyway, hon, what do you think about my best friend?
pag-iiba nito ng usapan. Nakangiti na rin ito ngayon. Bahagya namang nagsalubong ang kilay niya. Oh, Bianca? Yun lang naman ang kilala niyang kaibigan nito. No, si Andrea. She's pretty, right? Bahagya pang kumislap ang mga mata nito. Habang siya naman ay hindi malaman kung bakit bigla na lang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi rin siya kaagad nakasagot. Gulantang siya. At kailan pa kasi nito naging kaibigan ang babaeng matagal niya nang kinalimutan? Hindi niya maintindihan ang sarili. Dapat ay hindi na siya apektado pa sa presensya ni Andrea. Wala na dapat siyang pakialam dito. Pero sa tuwing makikita niya ito, ay hindi niya mapigilan ang sarili na huwag itong titigan. Gustong-gusto niya itong tanungin kung bakit bigla na lang itong nawala. Kung bakit basta na lang siya nitong iniwan. At ngayong bumalik na nga ito, ay tila umaakto naman na hindi siya kilala, na mas lalo niyang ikinagagalit. Tama, galit siya. Yun lang dapat ang maramdaman niya sa babaeng nang iwan sa kanya. At itong babaeng kaharap niya ngayon ay dapat na pinagtutuunan niya ng pansin. Ang babaeng kahit kailan ay hindi siya iiwan. And I like her. Pagpapatuloy na saad ni Sophie, tila hindi nito napansin ang biglaang pagkawala niya sa mood. Hindi mo pa siya lubusang kilala, and I think hindi siya mapagkakatiwalaan. Tugon niya. Iniwas niya ang tingin dito. Hey, don't say that. Matagal ko na siyang nakakasama, kaya lagay na ang loob ko sa kanya. Mas may tiwala pa nga ako sa kanya kaysa kay Bianca. At kung papipiliin man ako sa kanilang dalawa, si Andrea, I will choose her. Gusto niya pa sanang kontrahin ang mga sinabi nito, pero nung makita niya ang kislap sa mga mata nito, ay bigla siyang naumid. Mukhang napapalapit na talaga ang loob nito kay Andrea, at sa isiping baka iwan din ito ng babae, ay lalong sumidhi ang galit niya. And you know what, hon? Lumapit ito sa kanya at yumakap sa kanyang bewang, parang batang naglalambing na tiningnan siya nito. Kung sakali mang mamatay ako, gusto kong sa kanya ka mapunta. Mabait at mapagmahal si Andrea. Alam kong kapag kayo ang nagkatuluyan, sa huli ay magiging maayos ka lalo. Napahumindig siya sa narinig. Nanlalaki ang mga matang tiningnan niya ito. What did you say? Tila naman walang pakialam ang dalaga sa naging reaksyon niya. Matamis pa itong ngumiti. Kung sakali lang naman, hon. No. You're not going to die. Magpapakasal pa tayo at magkakaroon ng maraming anak. Aniya, hindi niya inaalis ang tingin dito. Kaya kitang-kita niya kung paano lumambot ang mukha nito at kung paano mamasa ang mga mata nito. I love you, hon. Muli siya nitong niyakap at tuluyang naiyak. Thank you for loving me. At hindi niya mawari kung bakit bigla na lamang bumigat ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay may mangyayari na hindi niya magugustuhan. 12:00 ng hating gabi nang maalimpungatan si Andrea. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya kaya nagpasya siyang kumuha ng tubig sa kusina. Malapit na siya sa kusina nang mapadaan sa salas. Doon ay naabutan niyang nakatayo ang dalagang amo sa tapat ng bukas na bintana at tila may malalim na iniisip. Nagdadalawang isip pa siya kung lalapitan ito. Pero dahil sa curiosity ay namalayan niya na lang ang sarili na naglalakad palapit dito. Madam, ayos lang po kayo? Mahinang tanong niya. Tila naman hindi ito nagulat sa biglaang pagsulpot niya. Ngumiti pa ito nang lingunin siya. Hindi lang ako makatulog. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Ikaw ba? Naalimpungatan lang po. May nangyari po ba? Nag-aalalang tanong niya. Kahit kasi nakangiti ito, ay halata pa rin sa mga mata nito ang lungkot at pagod. Pinoproblema siguro nito ang kasalukuyang hinahawakang kaso. Alam niya iyon dahil kalat iyon sa lahat ng balita sa TV man o sa radyo. Kilalang tao kasi ang kalaban ng kliyente nito. Sumenyas naman ito na maupo muna sila na kaagad naman niyang sinunod. It's not about the case, Andeng. Tugon nito na tila ay nabasa ang iniisip niya. Huminga muna ito ng malalim pagkuway muli siyang tiningnan. Ngayon ay seryoso na ito. It's about Sebastian. Ano pong meron sa kanya? Hindi niya mawari kung bakit bigla na lang siyang kinabahan. Naisip niyang baka ng babae ang binata, kaya ganito na lang ang nakikita niyang lungkot sa mata ng babae. Pero kaagad din naman niyang naipilig ang ulo. Kilala niya si Sebastian. Masungit lang iyon, pero hindi niyon magagawang manloko. Lalong hindi iyon babaero. Nalulungkot ako.
Iniisip ko kasi, paano kung bigla akong mawala? I mean, bigla akong mamatay. Paano na siya? Iisipin niya na sanang nagbibiro lang ito, pero nang makita niya ang pagtulo ng luha sa pisngi nito, ay kaagad niya itong dinaluhan. Hinawakan niya ang mga kamay nito at matama nitong tiningnan. Madam, wag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po kayo mamamatay kasi po, marami po kayong tutulungang tao. Pinutol nito ang sasabihin niya. Pero, paano nga kung isang araw bigla na lang akong mawala? Life is short, Andeng. Hindi natin masasabi kung hanggang saan ang buhay natin. Bigla siyang natigilan. Tama ito. At bakit ba bigla na lang siyang natigilan nang mapagtantong tila ay nagpapaalam na ito? Ipinilig niya ang ulo. That's it, madam. Kaya hanggat buhay pa po tayo, mag-enjoy lang po tayo. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Teka, dahil po ba yan sa hawak ninyong kaso? May nagbabanta po ba sa buhay ninyo? Tanong niya, naninigurado. Delikado ang maging abogado. Hindi lang isang beses na may nagtangka sa buhay ng kanyang amo. Pero dahil likas na malakas ito, ay patuloy pa rin itong lumalaban at pinaglalaban ang sa tingin nito ay tama. Never niya itong nakitaan ng takot. Ngayon lang talaga. Kaya sobra siyang nag-aalala. Mariin naman itong umiling bilang sagot. May request ako sa'yo, Andeng. Muli itong humiti at ito naman ngayon ang marahang pumisil sa kanyang kamay. Can you do me a favor? Ano po ba yon? Bigla na naman siyang kinabahan. At bakit ba siya palaging kinakabahan? Siguro ay kailangan na talaga niyang iwasan ang pagkakape. Kung sakaling mawala man ako, gusto kong alagaan mo si Sebastian. Huwag mo siyang iiwan. Mananatili ka lang sa tabi niya dahil maniwala ka. Kailangan niya ng masasandalan. Mukha lang siyang malakas tingnan, pero nawawasak din siya. Madam, sinubukan niyang putulin ang sasabihin nito pero sinanyasan lamang siya nitong makinig. I love him so much at ang isiping ikaw ang makakasama niya habang buhay ay lubos kong ikakasaya. Just please, be with him if ever na mawala ako. Ipangako mo sa akin. Puno man ng pagtutol ay wala na rin siyang magawa kundi ang tanggapin ang hiling nito. Pagkatapos niyang pumayag ay mahigpit siya nitong niyakap at umiyak ng umiyak. Kinabukasan ay nakaalis na si Sophie nang magising si Andrea. Hindi na tuloy na ito nagawang kamustahin. Kinabukasan ay nakaalis na si Sophie nang magising si Andrea. Hindi na tuloy niya ito nagawang kamustahin. Balak niya rin itong tanungin tungkol sa mga sinabi nito noong nagdaang gabi. Pero dahil nga nakaalis na ito, ay wala na siyang magagawa kundi ang maghintay na lamang sa pag-uwi nito mamaya. Nang araw na iyon, kahit marami siyang ginagawa, ay hindi maalis sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang amo. Kinikilabutan din siya kapag naiisip na tila naghahabilin na ito. Tuloy ay paulit-ulit siyang napausal ng panalangin. Tanghaling tapat nang maisipan niyang tawagan ang pamilya sa kanilang probinsya sa Mindoro. Nakakailang ring pa lang nang sagutin na iyon ng kanyang ama. Hello, Tay? Anak, kumusta? Mabuti at napatawag ka. Miss na miss ka na namin. Kailan ka ba uuwi dito? Magkakasunod na tanong sa kabilang linya. Miss ko na rin po kayong lahat dyan. Pangatlo siya sa 5 magkakapatid. Ang 2 nakakatanda ay may sarili ng pamilya at tanging siya na lamang ang katulong ng kanyang ama sa pagpapaaral pa sa 2 niyang kapatid. At sa awa naman ng Diyos ay gagraduate na sa susunod na taon ang sumunod sa kanya. Habang ang bunso naman ay kasalukuyang second year college. Hello ate, pagka-graduate ko, tigil ka na sa trabaho ha. Umuwi ka na dito at ako naman ang magtatrabaho para sa pamilya natin. Sabat ni Jaren na halatang nakipag-agawan na naman ng cellphone sa kanyang tatay. Bakit hindi pa ngayon ate? Miss ka na namin eh. Sabad naman ng bunso nila. Maliit siyang napangiti. Mag-iisang taon na rin na hindi siya umuwi sa probinsya nila. Maliit siyang napangiti. Mag-iisang taon na rin na hindi siya umuwi sa probinsya nila. Yung day off niya kasi ay pinapasok niya pa rin para dagdag sweldo. Gusto niyang makaipon para pag uwi niya sa probinsya ay magtatayo na lamang siya ng maliit na negosyo. Balak niya ring patigilin sa pagtatrabaho ang ama dahil ayon sa kanyang kapatid ay madalas na itong sumpungin ng rayuma. Ang kanilang ina naman ay tuluyan na talagang hindi nagparamdam matapos sumama sa kabit nito. Nagtagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap nila bago siya nagpaalam sa mga ito. Napangiti siya.
Kahit papaano ay gumaan na ang kanyang pakiramdam. 3:00 na ng hapon nang maalimpungatan siya. Pawisan, hinihingal at malakas ang kabog ng dibdib. Kaagad siyang napabalikwas ng bangon. Sapo ang dibdib na tumayo. Anong klaseng panaginip yun? Nahihintakutang tanong niya sa sarili. Hindi niya magawang ipikit man lang ang mga mata dahil natatakot siyang maalala ang duguang katawan ni Sophie. Tadtad ng tama ng bala ang katawan nito. Umaagos ang dugo palabas sa bibig. Dilat ang mga mata habang humihingi ng tulong sa kanya. Diyos ko, sana naman po ay talagang panaginip lang yun. Mataimtim na usal niya. Pilit pa rin niyang kinakalma ang sarili nang marinig ang magkakasunod na tunog ng doorbell at ubilis siyang tumayo para puntahan iyon. Sebastian? Gilalas niya nang mapagbuksan ang binatang may madilim na aura. You! Mabilis nitong tinawid ang pagitan nila pagkuway buong lakas na hinaklit ang braso niya papasok ng bahay. Aray! Ano ba? Sinabi mo ba kay Sophie ang tungkol sa nakaraan natin? Tanong nito nang pakawalan ang braso niya. Aha? Hindi! Magkakasunod na iling ang ginawa niya. Don't lie to me! Sigaw nito. Kung hindi mo sinabi, bakit gano'n na lang ang mga binitawan niyang salita kagabi? Nangunot ang noo ni Andrea. Naguguluhang tiningnan ng binata. Ano ba kasing sinasabi nito? At paano nito naisip na sasabihin niya sa amo ang tungkol sa nakaraan nila? Akma pa siyang magtatanong nang bigla namang tumunog ang cellphone ng binata. Mariin muna siya nitong tiningnan bago sinagot ang tawag. Ang kaninang galit na aura nito ay napalitan ng takot at pag-aalala nang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya. Huwag mo kong mabibiro ng ganyan, Bianca. Muling nangunot ang noo niya. Nagtataka sa kung ano ba ang sinasabi dito ni Bianca. Papunta na ako. Wika nito bago pinutol ang linya. Magtatanong pa sana siya kung ano bang nangyari. Mukha kasi itong aligaga. Pero hindi naman niya nagawa dahil nagmamadali na rin itong umalis. Pero bago iyon ay narinig niya pa ang magkakasunod nitong pagmumura. Nang makaalis ang binata ay naagaw naman ang atensyon niya ng nakabukas na TV. Mula kasi doon ay lumabas ang balitang nagpalambot ng tuhod niya. Dead on arrival, ang isang abogado matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek ang sinasakyan nitong kotse. Madam Sophie, nang hihinang saad niya, bagaman hindi niya nakita ang mukha, ay nakilala pa rin niya ang suot nito, pati na rin ang paborito nitong kotse. 1 linggo na ang nakakaraan nang malaman nila ang sinapit ni Sophie. Hindi pa rin halos makapaniwala si Andrea na ang mabait at makulit niyang amo ay wala na at kahapon nga lang ay nailibing na. Hindi niya matanggap ang nangyari, lalo na at hanggang ngayon ay wala pa ring matukoy na suspect ang pulisya. Marami ang nagsasabi na ang mga Montenegro ang nasa likod ng pangyayari. Pero wala namang makuhang sapat na ebidensya ang mga pulis. Hindi ka pa ba talaga makakauwi dito, anak? Ang malungkot na boses ng ama ang nagpabalik sa wisyo ni Andrea. Itinigil niya saglit ang pag-iimpake ng mga gamit. Marami pa po akong aasikasuhin, tay. Tugon niya. Oo nga, at pwede na siyang bumalik sa kanila anytime. Pero hindi niya kayang gawin. Ayaw niyang umalis ng Maynila na hindi man lang nakikita o nalalaman kung sino ang pumatay sa kanyang amo. At bukod pa doon, kailangan din niyang tuparin ang hiling nito sa kanya. At iyon ay ang manatili sa tabi ni Sebastian hanggang sa makalimot ito. Sige na po, tay. Marami pa po kasi akong gagawin. Kamusta na lang ako sa mga kapatid ko. Paalam niya sa ka-in-off ang cellphone. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Nang matapos ay kaagad na ring lumabas ng bahay. Paalam, Madam Sophie. Pangako, tutuparin ko ang hiling ninyo. Kahit sa ganito man lang na paraan makabawi ako sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Mahinang usal niya bago pinalis ang luhang na milisbis sa kanyang pisngi. Inisang lingon niya muli ang bahay kung saan nakasama at nakilala niya ang mabait na amo bago tuluyang pinara ang dumaan na taxi. Inihanda ni Andrea ang matamis na ngiti nang bumukas ang pinto ng kondo. Mula roon ay iniluwa ang nakabusangot na binata. Mas lalo pa yatang sumimangot nang makita siya. Muntikan pa niyang hindi makilala dahil sa malagong balbas at bigote. Nanlalaki ang eyebags at nangangayayat. Bigla tuloy ay parang gusto niya itong sugurin ng yakap at sabihing hindi ito nag-iisa.
Halatang masyado itong naapektuhan sa pagkawala ni Sophie. Hindi niya ito masisisi kung siya man ay sobra rin ang pagkalungkot sa nangyari. Natatandaan niya pa na halos hindi nito maiwan-iwan ang puntod ng kanyang amo. Hindi niya ito nakitang umiyak. Mababasa naman sa mga mata nito ang sobrang kalungkutan at galit. Hay, kinakabahan man ay nagawa niya pa rin itong batiin nang hindi napapawi ang ngiti. What the hell are you doing here? Kulang na lang ay lamunin siya nito. Hindi naman halatang galit na galit pa rin ito sa kanya. Pwede bang papasukin mo muna ako? Ang bigat kasi ng dala ko. Aniya, dahilan para dumako ang tingin nito sa dalawang malalaking bag na dala niya. Nagsalubong ang kilay nito. Tila wala pang balak na papasukin siya kung hindi lang siya umakdong nahihirapan sa mga bitbit. Walang imik na nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto. Iyon ang kinuha niyang pagkakataon para mabilis na makapasok. Mahirap na at baka magbago pa ang isip nito. Tulad ng inaasahan, magulo at makalat ang loob ng kondominium nito. Amoy alak at sigarilyo ang paligid. Nagkalat sa salas ang basyo ng mga alak. Ngayon, pwede mo na bang sabihin kung anong ginagawa mo dito? Muntik mapatalon sa gulat si Andrea nang biglang magsalita ang nakahalukip-kip na binata sa kanyang likuran. Ibinaba niya ang mga dala sa gilid ng sofa bago ito hinarap. Dito na ako pansamantalang titira. What? Kulang na lang ay magtalsikan ng laway nito sa sobrang gilalas. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Napaatras siya nang tangkain nitong lumapit. Wala ka nang magagawa pa, Sebastian. Nandito na ako. At hindi mo na ako mapapaalis pa. At isa pa, itinikom niya ang bibig at nagpaawa. Kung palalayasin mo ako, ay wala akong matutuluyan. Sino ka para magdesisyon na dito tumira? And besides, ano din bang pakialam ko sa'yo? Natitigilang napalunok siya. Tinatanong ang sarili kung normal lang ba na masaktan siya sa huling sinabi nito. Tama nga naman kasi ito. Ano nga ba ang pakialam nito sa kanya? Umalis ka na. Bago ko pa maisipang tumawag ng guard. Hindi. Pinangako ko kay Madam Sophie na hindi ako aalis sa tabi mo hanggang sa maging okay ka. What did you say? Napapitlag siya sa kinatatayuan nang magtaas ito ng boses. Ang mga mata ay biglang nanlisik. Anong karapatan mong gamitin ang pangalan ni Sophie? Kahit nakakatakot ang aura, ay pilit niya pa rin kinalma ang sarili. Kilala niya si Sebastian. Kahit gaano ito kagalit, ay alam niyang hindi siya nito magagawang saktan. Naniniwala siyang ito pa rin ang lalaking minahal niya noon. Pasensya na, pero yun ang totoo. Nandito ako para tuparin ang habilin sa akin ni Madam. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako magtatagal. Labag man sa loob niya ang sabihin dito ang hiling ng amo, ay wala siyang pagpipilian. Kung hindi niya sasabihin, ay alam niyang magtatawag talaga ito ng gwardya para ipatapon siya sa labas. So, you're here dahil pa rin sa utos niya? Mahina na ang boses nito, pero batid niyang galit pa rin ito. Tipid na tango ang ginawa niya. Nakatungo siya kaya hindi niya kita ang reaksyon ng mukha nito. I'm fine. Ha? Nagangat siya ng mukha. Nagtataka sa biglaang pagngiti nito. Di ba kamo, aalis ka lang kapag nakita mong ayos na ako? Ngumisi ito. Ayos na ako, Andrea. Kaya makakaalis ka na. Hindi. 1 buwan lang ang ilalagi ko dito. Yun na ang pinakamabilis na araw. Pero kung gusto mong mas mapabilis pa, ayusin mo ang sarili mo. Magpakatotoo ka. Dahil kahit anong ngiti ang gawin mo dyan, makikita pa rin sa mga mata mo ang lungkot. Napawi ang ngisi nito. Umigting ang panga at muling dumilim ang aura. Matigas ang ulo mo? Fine. Tingnan natin kung magtatagal ka. Kung mapanghahawakan mo yung pangako mo. Dahil naniniwala ako, ikaw pa rin ang Andrea na nakilala ko. Lumapit ito sa kanya at nang isang hakbang na lang ang pagitan ay mariin siyang tiningnan. Ikaw pa rin si Andrea na hindi tumutupad sa pangako. Saad nito bago siya nilagpasan. Naiwan naman siyang hindi malaman ang gagawin o kung ano ba dapat ang ire-react sa sinabi nito. Kung hindi pa niya narinig ang malakas na pagsara ng pinto ay hindi pa siya matatauhan agad. Hindi naging maganda ang unang 3 araw ni Andrea sa kondo kasama ang binata. Wala yatang araw na hindi ito nagagalit sa kanya. Gabi-gabi din siyang napupuyat sa paghihintay sa pag-uwi nito.
Pinakamaaga na yatang uwi nito ay alas 11 ng gabi at sa tuwing uuwi ito ay halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan. Nagpapasalamat na lamang siya at kahit papaano ay may personal driver ito kaya ligtas pa rin itong makakauwi. Pero kahit na ganun ay hindi pa rin mabawasan ang pag-aalala niya. Lalo lang yatang lumala ang pagre-rebelde nito. Late na itong umuwi pagkatapos ay papasok ng maaga sa trabaho o kung sa trabaho nga ba ito pumupunta. Andrea! Kasalukuyang nagkakape ang dalaga nang marinig ang malakas na boses ni Sebastian. Iisipin niya sanang guni-gunin niya lang iyon dahil sa ganoong oras ay nakakaalis na ang binata at mamayang hating gabi na ulit uuwi. Pero nang tawagin uli nito ang pangalan niya ng mas malakas ay atubili na siyang tumayo. Nandyan na! Halos magkandara pa siya sa pagmamadali. Hindi pa niya mawari kung bakit siya kinakabahan dahil bagalit na naman ang binata o dahil na-excite siyang makita ito ng ganon kaaga. What took you so long? Bingi ka ba? Kanina pa kita tinatawag ah. Salubong ang kilay na tanong nito. Ang aga-aga ay galit na naman pero napakagwapo pa rin sa kanyang paningin kahit tadtad ng balbas at bigote ang mukha. Basa pa ang buhok nito at humahalimuyak sa buong silid ang amoy ng pabango. Tila kay sarap yakapin, lalo na at boxer shirt lamang ang suot nito. Naipilig niya ang ulo, ang salbahe naman niya. Galit na nga ang binata ay nagagawa pa rin niyang pagpantasyahan. At isa pa, hindi na kanya si Sebastian, kay Sophie na ito. Sa kanyang amo na siyang dahilan kung bakit siya nasa sitwasyong iyon. Pasensya ka na, akala ko kasi guni-guni ko lang na marinig ang boses mo. Nasanay kasi ako na maaga pa lang ay nakaalis ka na. Umismit ito pagkuway humalukip-kip. Anong ginagawa mo? Nagkakape? Halos patanong din na sagot niya. Kita mo yon? Ninuso nito sa kanya ang laundry basket na puno na ng mga labahin. Labhan mo lahat ng yan nang may pakinabang ka naman. Hindi kita pinatuloy dito para lang palamunin ko. Dapat ay sanay na siyang makarinig mula rito ng masasakit na salita. Kaya hindi niya malaman ngayon kung bakit nasasaktan pa rin siya. Nasasaktan siya dahil pakiramdam niya ang liit-liit ng tingin nito sa kanya. Sige, tugon niya na lamang. Ipinagpapasalamat niyang hindi nabasag ang boses niya. Hindi katulad ng puso niyang basag na basag na. Baka naman gumamit ka pa ng washing. Ayan na nga lang ang gagawin mo. Hindi, sanay naman akong mag-handwash. Nginitaan niya ito bago tuluyang kinuha ang basket. Wala namang naging imik ang binata hanggang sa makalabas siya ng silid nito. Marami ang nilabhan ni Andrea, kaya naman hapon na siyang nakatapos. Kaagad siyang nagtungo sa silid para makapagpahinga saglit. Mamaya rin kasi ay magluluto siya ng hapunan nila. Hindi umalis maghapon ng binata na lubos niyang pinagtataka. 3 araw pa bago ang weekend kaya malabong wala itong trabaho. At kung ano man ang dahilan nang hindi nito pag-alis ay pinagpapasalamat niya. At least, kasama niya ito maghapon. Hindi rin siya mag-aalala sa kalagayan nito. Makakapagpahinga ang utak niya magdamag. Wala pang 5 minuto siyang nakakapagpahinga nang tumunog ang doorbell. Nag-aalinlangan pa siyang tumayo at pagbuksan kung sino man ang maaaring maging bisita ng binata. Baka kasi ikagalit nito kung siya ang magbubukas. Pero nang nakatatlong tunog na ang doorbell ay nagpasya na siyang tunguhin ang pinto. Wait lang po. Aniya. Sa pagmamadali ay hindi na niya nasilip kung sino ba ang kumakatok. Basta na lang niyang binuksan ang pinto. Hi Seb. Andrea? Anong ginagawa mo dito? Gulat at maarteng tanong ni Bianca nang mapagbuksan niya ito. At sa klase ng tanong nito ay dinaig pa nito ang may-ari ng kondo. Siya rin naman ay nagulat nang makita ito. Hindi niya inaasahan ang pagpunta nito sa kondo ng binata. Hindi kaagad siya makasagot. Ano ba kasing isasagot niya sa tanong nito? Bisita? Hindi naman siya bisita roon, lalong hindi rin siya katulong. Don't mind her. She's just a maid. Wika ng baritonong boses mula sa kanyang likuran at hindi na para lingunin niya pa dahil kilalang kilala niya ang boses na iyon. You're what? Maid? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Pinigilan niyang mapairap. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin maintindihan kung paano ito naging kaibigan ng kanyang amo. Napakaarte at sama ng ugali nito. Yes, alam kong mahalaga siya kay Sophie, kaya naisip ko siyang kunin para hindi siya mawala ng trabaho. Oh, meaning, naawa ka sa kanya? Maarteng tanong muli ng babae.
bago siya pinasadahan ng tingin at inismiran. "You're such a good man, Seb." Dagdag nito bago tuluyang nilapitan ng binata. Wala namang pakialam na sinara ni Andrea ang pinto bago nagtungo sa kusina. Bibilisan na lang niyang magluto ng hapunan para makabalik na sa silid at hindi makita ang lantarang panlalandi ng babae kay Seb. Ang inis niya sa dalaga ay lalo pang lumala sa mga ginagawa nito. Ano bang klaseng kaibigan ito? Kamamatay lamang ng kanyang amo ay nilalandi kaagad dito. Huwag ka nang magluto ng marami. Sa labas na kami kakain ni Bianca. Saad ni Sebastian, nakakapasok lamang sa kusina. Kasunod nito ang babaeng nakataas ang isang kilay sa kanya. Sarap tanggalan ng kilay. Lihim na wika ni Andrea. Itinigil niya ang paggayat ng sibuyas at seryosong tiningnan ng binata. Gusto niyang ipabatid dito na naiinis siya. "Bakit sa labas pa? Magsasayang ka lang ng pera, baste." Aniya, wala siyang pakialam kung magalit man ito dahil tinawag niya ito sa palayaw na tanging siya lang ang tumatawag. After 5 years, ay ngayon niya lang ulit ito natawag sa pangalang iyon at hindi niya ipagkakailang na-miss niya iyon. Namimiss niya ang totoong baste. "Bakit? Pera mo ba ang masasayang?" Singit naman ni Bianca. Hindi niya ito pinansin. Nasa binata lang ang atensyon niya na ngayon ay mataman lang na nakatitig sa kanya. Blanko ang mukha nito, kaya hindi niya matukoy kung ano ang iniisip. "Pera ko man o hindi, sayang pa rin." Giit niya. "Wala kang pakialam, babae. Baka nakakalimutan mo, nakatulong ka lang dito." Wala ring balak na magpaawat na wika ni Bianca. Nilingon niya na ito at tinaasan ng kilay. "Aalis na kami. Huwag mo na ring hintayin ang pag-uwi ko." Singit ng binata bago siya tinalikuran. "Buti nga sa'yo." Inirapan pa siya ng babae bago ito humabol sa papaalis na binata. Naiwan naman siyang natitigilan. Matagal siyang nakatulala bago nagpakawala ng buntong hininga. Pasado 11:00 na ng gabi, ayon sa orasan na nakadikit sa dingding, pero nanatili pa rin mulat ang mga mata ni Andrea. Gising na gising pa rin siya at hindi makatulog. Kahit sinabihan na siya ng binata na wag nang maghintay, ay hindi niya pa rin magawa. Nag-aalala siya sa kung anong maaaring mangyari rito. Wala pa naman itong kasamang driver. Ang alam niya ay nag-leave ang driver nito. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya, tulad na lang ng what if nakatulog ito sa pagmamaneho at mabangga ang kotse nito. "No, Andrea, huwag kang mag-isip ng ganyan. Masamang damo ang lalaking yon, kaya hindi agad yun kukunin ni Lord." Pangungumbinsin niya sa sarili. Nakailang beses pang naglakad-lakad si Andrea sa salas bago niya narinig ang pagbukas ng pinto. Walang sinayang na sandali, mabilis niyang nilapitan ng binata na bagaman amoy alak ay nakakalakad pa naman ng maayos. Nang makita siya ay umayos ito ng tayo at walang buhay siyang tiningnan. "Bakit gising ka pa?" Lumunok muna siya upang alisin ang bikig sa lalamunan bago ito sinagot. "Hinihintay ka, syempre." Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang makita ang mga mata nitong walang kabuhay-buhay. Gustuhin niya man itong yakapin, gusto niyang iparamdam dito na hindi ito nag-iisa, pero wala siyang lakas ng loob. Ang kaya nilang gawin ay ang manatili sa tabi nito. At alam niyang ginagawa niya iyon hindi dahil sa hiling ng nawalang kaibigan, kundi dahil gusto rin ng puso niya. Dahil kahit anong pilit at tanggi pa ang gawin niya, ay hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mahalin ito. Tama. Dahil kahit lumipas pa ang maraming taon, mahal niya pa rin ito. Mahal niya pa rin ang lalaking iniwan niya nang walang paalam. "Right." Ngumisi ito, napuno ng hinanakit ang mga mata. "Kaya ka nga pala nandito, ay dahil sa pangako mo kay Sophie." Hindi niya mawari kung tama ba ang nahimigan niyang dismayado sa boses nito. "I'm glad. Tumutupad ka na ngayon sa pangako mo." Dagdag pa nito na sinabayan ng pagtawa ng pagak. Hindi naman siya manhid para hindi maintindihan na may iba pa itong tinutukoy. Ang pangako niya rito noon na hindi niya nagawang tuparin. Pero ang tagal na noon at nagkaroon na rin ito ng kasintahan. Bakit inuungkat pa rin nito? Buong oras lang naman siyang nakatayo at nakatitig, sa mga mata nitong iba't ibang emosyon ang makikita. Pero mas lamang ang lungkot at pangungulila. Nang sa tingin nito ay wala na siyang balak pang umimik, ay nilagpasan na siya nito. Pero nakakailang hakbang pa lang ito nang muli siyang magsalita. "I'm sorry."
Kahit hindi niya sabihin kung para saan iyon, ay alam niyang alam na nito kung para saan iyon. Sa loob ng ilang taon, sa tagal nilang magkasama, ngayon nilang nasabi ang mga katagang iyon. Wala naman siyang narinig pang kahit na anong salita mula sa binata, kundi ang mga yabag nito palayo sa kanya. Kasabay ng pagluhod sa sahig ay ang pagbagsak ng luha na kanina pa pinipigilan ni Andrea. Isinubsob niya ang mukha sa mga palad. Pilit na sinusubukang huwag makagawa ng ingay. Pero dahil sa bigat ng nararamdaman ay hindi niya mapigilan ang lalong mapahugulgol ng iyak. Kung pagbibigyan lang siya ni Sebastian na makapagpaliwanag ay sasabihin niya rito lahat ng dahilan kung bakit kinailangan niya itong iwan. Dahil katulad ng mga pelikula sa TV, ang relasyon nilang dalawa noon ay naging lihim. Hindi pwede dahil mahirap lang siya at mayaman ang binata. Pero kahit lihim ay mahal nila ang isa't isa. Alam at ramdam niyang minahal siya ng binata. Lalo na noong pinakilala siya nito sa mga magulang nito. Pero ang akala niya ay magiging maayos na sila. Hindi pa pala. Ang tiyuhin ni Sebastian na kapatid ng ina nito ay nagkaroon ng relasyon sa kanyang ina. Hindi iyon matanggap ng pamilya ng binata at hindi siya nakatakas sa galit. Oo nga, at pinaglaban siya ng binata. Sinabi nitong labas sila sa gulo. Pero nang masinsinan niyang kausapin ng mommy nito, pinagduduro siya. Sinabihan ng masasakit na salita at pinagbantaang guguluhin ng kanyang pamilya. Kung hindi hihiwalayan si Sebastian ay tuluyan na siyang bumigay. Magulo pa noon ang pamilya niya. Nakabuntis ang kuya niya. Nakipagtanan ang panganay nila. Ang nanay niya naman ay tuluyan ng sumama sa kabit nito. Kaya hindi niya kakayaning madagdagan pa ang problema nila. Kaya isang pasya ang ginawa niya. Nilisan niya ang kanilang probinsya. Tanging ama niya lang ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hindi siya nagpaalam kay Sebastian. Hindi na rin siya umaasa pang makikita ito. Kaya ganun na lang ang pagkagulat niya nang malamang ito pala ang nobyo ng kanyang amo. Patawad, Seb. Patawad kung hindi ko man lang naipaglaban ang relasyon natin. Ang balak ni Andrea na isang buwang pananatili sa kondo ni Sebastian ay nadagdagan pa ng isang buwan hanggang sa umabot ng 3 buwan. Pero hindi rin naman siya tatagal ng ganoon sa lugar na iyon kung hindi siya pinigilan ni Sebastian. Tandang-tanda pa niya ang naging pag-uusap nila noong araw na magpapaalam na siya. Hindi niya iyon makakalimutan dahil iyon din ang unang beses na kinausap siya nito ng matino. Aalis ka na? Seryoso ang boses nito nang tingnan siya. Nakikita ko namang okay ka na. Hindi ka na naglalasing at madalas na rin kitang makitang tumatawa kasama ni Bianca. Pinigilan niyang mapaismid ng banggitin ang pangalan ng babae. Hindi man niya gusto, pero nakakaramdam talaga siya ng inis sa tuwing makikita niyang magkasama ang dalawa. Minsan nga, nagtataka siya dahil kailan pa ba naging close ang mga ito. Noong nabubuhay pa si Sophie ay hindi niya nakita na ni minsan na kinausap o nginitian man lang ng binata si Bianca. Inisip niya pa nga noon na katulad niya ay mainit din siguro ang dugo nito sa dalaga. Pero kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin siya kay Bianca. Dahil sa babae ay narinig niya na muling tumawa ang binata. Hindi na rin ito ginagabi ng uwi. Hindi na nga rin ito naninigaw. Oo, at nararamdaman niyang ayaw pa rin sa kanya ng binata. Pero ang hindi nito pagbulyaw sa kanya ay isa ng dahilan para maging masaya siya. Are you sure? Sigurado ka ba sa nakikita ng mga mata mo? Kumunot ang noo niya. Biglang naguluhan sa sinabi nito. Ito naman ay mariinding na pailing. Tila pinagsisihan din ang sinabi. Don't mind it. Anyway, sigurado ka bang aalis ka na? Hindi pa natin natutukoy kung sino ang suspect. Iyon. Hindi naman ako aalis ng Maynila. Isa na rin sa pinangako ko kay Madam ay hindi ako aalis hanggat hindi ko nasasampal ang gumawa nun sa kanya. Kilay naman ito ang nagsalubong. Kung ganun, saan ka titigil? Nag-iwas siya ng tingin. Nagtataka kung bakit bigla yata itong naging interesado sa kanya. Mangungupahan. Siguro. Tugon niya. Hindi rin sigurado. Then, stay here. Hanggat hindi pa natin nalalaman kung sino ang pumatay kay Sophie. Dito ka na muna. Ha?
Gilalas at namimilog ang mga matang muli niya itong tiningnan. Sigurado ka ba? Pinakatitigan niya pa ito. Naninigurado kung tama ba ang kanyang narinig. Para kay Sophie, papayagan kitang manatili dito. Simpleng tugon lamang nito. Hindi na rin naman siya nakapagtanong pa dahil iniwan na siya nito. At iyon na nga ang naging dahilan ng pagtigil niya sa poder ni Sebastian. Hindi na rin siya nakatanggi pa nang abutan siya nito ng sobre na naglalaman ng pera at para daw iyon sa bayad niya. Wala siyang kaalam-alam na kinuha na pala siya nitong kasambahay pero kahit papaano ay pabor na rin sa kanya dahil magpapatuloy pa rin ang padala niya sa kanila. May mga hawak akong ebidensya, pero hindi pa ito sapat. Kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya na mas magdidiin sa kanya para wala na siyang kawala. Kasalukuyang inihahanda ni Andrea ang mga pagkain sa lamesa nang marinig ang pagdating ni Sebastian. Hindi rin nakatakas sa kanya ang sinabi nito. Kaagad niyang itinigil ang ginagawa bago pinuntahan ng binata. Naabutan niya itong naghuhubad ng sapatos habang may kausap sa cellphone. Seryoso ang mukha nito nang mapatingin sa kanya. Siya naman ay naiilang nangumiti. Sige, salamat pre. Oo, pagkatapos nito ay yung akin naman ang aayusin ko. Hanggang sa matapos ang tawag at maibaba nito ang cellphone ay hindi na naalis ang tingin nito sa kanya. Hello, sakto ang dating mo. Nakapaghanda na ako ng hapunan. Aniya, pilit na inignora ang kakaibang tingin nito. Then let's eat. Saluhan mo na ako. Saan nito? Hindi na hinintay pa ang sasabihin niya dahil kaagad na itong nagtungo sa kusina. Sinundan niya naman ito. Gusto niyang klaruhin kung tama ba ang kanyang narinig. Sa ilang buwan kasi nilang magkasama ay ngayon lamang siya nito inayang kumain. Busog pa naman ako. Akala ko ba gusto mo akong kumain ng marami? Sa tingin mo ba makakakain ako ng marami kung mag-isa lang ako? Tanong nito, kasalukuyan ng nakaupo. Sige, sakto, nagugutom na rin ako. Saad niya. Hindi na niya naitago ang ngiti at ubilis siyang umupo sa harap nito. Siya na rin ang naglagay ng pagkain sa plato nito. Masanay ka na rin dahil simula ngayon ay sasaluhan mo na ako. Dagdag pa nito na lalong nagpagulo sa utak niya pero nagbibigay naman ngayon ng saya sa kanyang puso. Kung yun ang gusto mo, masusunod, amo. Sambit niya na mahina nitong ikinatawa. Wala naman na itong naging imik pa. Patapos na rin sila sa pagkain nang may maalalang itanong. Pasensya na, pero sino pala yung tinutukoy mo kanina sa katawagan mo? Ang mga Montenegro ba? Bigla itong natigilan sa pagnguya. Ilang minuto rin bago ito nag-angat ng tingin sa kanya. May suspect sa likod ng kaso ni Sophie, pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Sa ngayon, ay mas maganda kung wala ka munang alam. Mas maganda na rin na narito ka sa kondo. Hindi ka niya magagalaw. Bigla naman siyang kinabahan sa sobrang seryoso nito. Bakit naman pati ako ay gagalawin niya? Hindi niya maiwasang magtaka. Dahil baliw siya. Aha? Bigla ang paglukob ng takot sa dibdib niya. But as long as you're here with me, walang makakagalaw sa'yo. Hindi ko nahahayaang may masaktan pa siya. Hindi na. Nawala rin naman agad ang takot na nararamdaman ni Andrea nang marinig ang sinabi ng binata. Salamat. Tanging iyon na lamang ang nasabi niya. Pinigilan niya na ang sarili na magtanong dito ng bakit. Bakit ganun na lang siyang itrato ngayon ng binata? Hindi na niya nararamdaman ang galit nito. Maayos na rin ang pakikitungo nito. Bawal siyang mag-assume dahil alam naman niyang ginagawa lang iyon ng binata dahil mahalaga siya kay Sophie sa babaeng mahal nito. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalo lamang napansin ni Andrea ang malaking pagbabago sa binata. Mayroon ng buhay ang mga mata nito at lalo pang umayos ang pakikitungo sa kanya. Nagkakausap na rin sila ng maayos. Tuloy, kahit pigilan niya ang sarili ay talo pa rin siya dahil mas lalo lamang siyang nahulog sa binata. At nagagalit siya sa sarili dahil hinayaan niyang tuluyang mapalapit sa binata. Ang tingin niya sa sarili ay traidor. Pakiramdam niya ay tinraidor niya si Sophie at ngayon pa lang ay humihingi na siya ng tawad sa babae. Andrea? Kakatapos lamang ni Andrea ang maglinis ng katawan nang marinig ang pagtawag sa kanya ng binata.
Nagtaka tuloy siya nang mapatingin sa oras at makitang 6:00 pa lang ng gabi. Masyado naman yatang maagang pag-uwi niya. Tanong niya sa sarili. Nagmadali siya sa paglabas ng silid. Nakatayo sa salas ang binata. Nang makita siya, ay kaagad siyang nilapitan at iniabot sa kanya ang paper bag. Wear this. We're going to Bianca's party. Aha? Pwede bang wag na lang akong sumama? Hindi naman ako invited. At isa pa, wala akong kakilala doon. Pagtanggin niya. At ayaw niya rin talagang sumama. Baka mamaya ay maisipan pa siyang ipahiya doon ng dalaga. So, hindi mo ko kilala? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Seb. Napamaang tuloy siya dito. Hindi sa ganon. Magbihis ka na. Hihintayin kita dito. Putol nito, sasabihin niya. Wala namang magawa na bumalik siya sa silid. Sa party ni Bianca ay halos malula si Andrea sa sobrang dami ng tao. Idagdag pa na halos lahat ng bisita ay may sinabi sa buhay. Hindi naman nakakapagtaka dahil modelo ang babae at talagang sikat ang pangalan. Sinuyod niya ng tingin ang paligid para hanapin si Seb. Kanina pa kasi itong nagpaalam na may kakausapin lamang at babalik din daw agad. Pero ilang minuto na ay wala pa rin naman. Nang hindi na siya nakatiis ay tumayo na siya. Uuwi na lang siguro siya. Bahala na ito kung magalit sa kanya. Hindi talaga niya kayang magtagal sa ganoong klase ng lugar. Bago tuluyang makarating sa nakabukas na gate, ay nadaanan niya ang malaking puno kung saan nakita niyang tila magkayakap si Sebastian at Bianca. Kaagad na nag-init ang ulo niya sa nasaksihan. Pakiramdam niya ay niloko siya ng lalaki. Ito ba ang sinabi nito kanina? Nakakausapin lang nito? Kakaiba naman pala ang klase ng pakikipag-usap nito. Tikom ang kamay na nilapitan niya ang mga ito. Sebastian. Kaagad lumayo ang binata nang marinig siya. Andrea? Namimilog pa sa gulat ang mga mata nito. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito. Para itong nobyo na nahuli sa akto. Sa halip naman na pansinin ay pinanatili niyang blanko ang mukha. Uuwi na ako. Sige, umuwi na tayo. Siya naman ang nagulat nang bigla siya nitong lapitan. Iniwan nito ang tila nagulat ding dalaga. Wait, Seb. Uuwi ka na agad? Dismayado naman ang boses ni Bianca. Yeah. Maikling tugon nito bago hinuli ang braso niya. Let's go. Lutang pa rin sa nangyayari na nagpahigit na lang siya sa binata. Hindi na nga niya nagawa pang pansinin ang pag-irap at pagtalim ng tingin sa kanya ng babae. Nang makabalik sila sa kondo, ay hindi maunawaan ni Andrea kung bakit kailangang magpaliwanag sa kanya ni Sebastian. Maniwala ka, nag-uusap lang kami nang bigla niya akong yakapin. Nagulat ako, kaya hindi ko agad siya naitulak. Pangatlong beses na yata iyong sinabi ng binata sa kanya mula pa kanina sa biyahe nila. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag, Seb. Aniya, gusto niya na ring magpaalam dito para pumunta sa kanyang silid. Dahil tingin niya ay kailangan na rin itong magpahinga, lalo na at naaamoy niya ang alak sa hininga nito. At isa pa, wala namang masama kung magkayakap nga kayo. Single naman kayo parehas at matagal na rin namang nawala si Sophie. Alam kong magiging masaya din yon kung sakali mang tumibok muli ang puso mo sa iba. Maniwala ka, yun ang gusto ni Madam para sa'yo, ang muli kang magmahal. Bawat bigkas niya ng salita ay pabigat ng pabigat ang kanyang dibdib. Hindi niya man aminin, pero sa isiping muling magmamahal ng iba ang binata ay tila punyal iyon na bumabaon sa kanyang puso. Ayaw niyang maging makasarili. Gusto niyang muling magmahal si Sebastian. Pero mali ba kung hihilingin niya na sana ay siya na lang, na sana ay siya na lang uli ang mahalin nito? Nagseselos ka ba? Ha? Sa haba ng sinabi niya ay halos mabingi na siya sa tanong nito. Bigla ang pagseryoso ng mukha nito. Humakbang palapit sa kanya habang titig na titig sa kanyang mga mata. Nagseselos ka, di ba? Tumahip ng malakas ang dibdib niya. Hindi siya makahinga ng maayos na kulang na lang ay tumama ang mukha niya sa leeg nito. Tuluyan na pala itong nakalapit sa kanya. Kaya malaya niyang naaamoy ang pinaghalong alak at pabango nito. At hindi niya malaman kung bakit tila bigla na lang uminit ang paligid. Hindi. Ano bang sinasabi mo? Ngumisi ito. Nagseselos ka nga. Saad nito bago bumaba ang tingin sa kanya.
Napasinghap siya nang yakapin siya nito sa bewang at gano'n na lang ang pamimilog ng mata niya nang basta na lamang siya nitong siilin ng halik. Ang isang kamay nito ay dumiin sa kanyang batok. Dahil sa gulat ay hindi kaagad siya nakagalaw sa pwesto. Magkadikit na ang labi nila ay hindi pa rin siya makapaniwala. Saka lang siya napapikit ng dahan-dahang gumalaw ang labi nito. Sa simula ay mabagal. Nag-iingat hanggang sa tila hindi na nakapagpigil. Tuluyan ng lumalim ang halik na iyon. Naging mapaghanap na. At dahil marupok ay nadala na rin siya. Buong pagmamahal na tinugon niya ang halik at yakap nito. Hanggang sa namalaya na lang niya ang sarili sa ibabaw ng kama. Nakahubad kasama ang binata na puno ng pagmamahal na nakatingin sa kanya habang gumagalaw sa ibabaw niya. Hanggang sa matapos sila ay hindi niya inalis ang tingin sa binata. Ayaw niyang isipin na panaginip lang ang nangyaring iyon. Wala na si Sebastian nang magising si Andrea kinabukasan. At sa isiping umalis ito ng walang paalam, ni walang iniwang text ay saka pa lang siya sinampal ng katotohanan. Katotohanang lasing lamang ang binata ng nagdaang gabi kaya nagawa siyang halikan. At dahil likas siyang marupok at umaasang mamahalin pa ng binata ay bumigay kaagad. Pati ang kanyang katawan ay ibinigay. Panay ang sermon niya sa sarili kung bakit ganoon na lang siya kadaling bumigay. Kung bakit nakalimutan niya agad na kinamumuhian na pala siya ng binata at kahit kailan ay hindi na siya mapapatawad at magagawang mahalin. Tuluyan na siyang umiyak. Ang laki niyang tanga. Nang dahil sa pagmamahal, pati ang pagkakaibigan nila ni Sophie ay tinapon niya. Masakit man ang katawan at mabigat ang loob, ay binilasan pa rin niya ang kilos. Kailangan niya nang umalis. Kaagad niyang inimpake ang mga gamit. Kailangan, bago makauwi ang binata, ay nakaalis na siya. Hindi niya hihintayin pang pagtawanan at laitin siya nito. Wala na rin naman siyang mukhang ihaharap pa dito dahil siguradong galit na naman ito sa kanya. Siguradong iisipin nito na inabuso niya ang kalasingan nito. Andeng, natigilan sa ginagawa si Andrea nang marinig ang malumanay bagaman malamig na tinig sa kanyang likuran. Andeng, tawag muli ng boses. At nang lingunin niya ay hindi siya nagkamali. Nabungaran niya si Sophie. Maputla pero maaliwalas ang mukha nito. Tila masaya ito sa kung saan man ito naglalagi. Madam, sa halip na matakot ay naiyak pa siya sa tuwa nang makita ang amo. Kaagad niya itong sinalubong ng yakap. Sa kanyang gulat ay hindi siya tumagos sa katawan nito. Pero hindi niya na iyon pinansin pa. Ang mahalaga sa kanya ay makausap ito at makahingi ng tawad. Madam, sorry po. Hindi ko po nasabi. Hindi ko rin po napigilan ang nararamdaman ko. Patawad po. Dinaig pa niya ang bata na nag-iiyak sa dibdib nito. Tahan na, Andeng. Huwag kang humingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Inangat nito ang mukha niya pagkuway pinunasan ang mga luha. Ramdam na ramdam niya ang lamig ng balat nito. Matagal ko nang alam at tinanggap ang nakaraan ninyo ni Seb. At mas magiging masaya ako kung ipagpapatuloy ninyo ang naudlot ninyong pagmamahalan. Maniwala ka, Andeng. Masaya ako para sa inyo dahil pareho ko kayong mahal. Mariin siyang napailing. Hindi matigil ang pagpatak ng luha. Kahit nakikita niya ang katotohanan sa mga mata ng kausap, ay nagigilty pa rin siya. Makinig ka, Andeng. Mas magiging masaya ako kung magpapakatotoo ka sa nararamdaman mo. Ipaglaban mo ngayon si Seb. Mahal ka niya at mas gusto ko na kayo ang magkatuluyan. Huwag niyo akong isipin dahil masaya na ako sa kung saan man ako naroroon ngayon. Isipin ninyo ang sarili niyo. Tama na ang matagal na pagtitiis. Ngayon ay pagbigyan niyo naman ng sarili niyong sumaya sa piling ng isa't isa. Mariin siyang pumikit upang pigilan sana ang pagpatak ng luha, pero sa kanyang pagmulat ay wala na sa harap niya si Sophie. Kaagad siyang napabalikwas ng bangon. Tumingin-tingin sa paligid, pero wala kahit isang bakas ng babae. Pero naroon pa rin ang kanyang iniimpake. Turnouts na nakatulog pala siya habang nag-iimpake dahil sa matinding pag-iyak. Mabagal siyang bumangon at hindi na tinuloy pa ang pag-iimpake. Nang maalala ang sinabi ng kanyang amo, ay pakiramdam niya. Gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Tama si Sophie.
Masyado ng matagal na panahon ang tiniis niya at ngayon, kahit ikagalit pa ni Sebastian, kakausapin niya na ito. Ipapaliwanag niya na rito ang dahilan ng kanyang pag-alis noon at sasabihin niyang hanggang ngayon ay mahal niya pa rin ito. Wala na siyang pakialam kung hindi man sila pareho ng nararamdaman. Ang mahalaga ay masabi niya ang totoo at nasabinataan pa siya kung aalis siya o mananatili sa tabi nito. Habang hinihintay ang pagdating ng binata, ay nagpasya muna si Andrea na manood ng movies. Sa pagbukas niya ng TV, ay saktong lumabas ang balita na halos ikagulat niya. Kasabay niyon ang pag-usbong ng galit sa kanyang dibdib. Nakakulong na ngayon si Bianca Royales sa kasong pagpatay sa abogadong si Sophie Andalio. Nalaman na ang sospek ay matalik na kaibigan ng biktima. Hindi niya na halos marinig pa ang sinasabi ng nagbabalita dahil napuno ng galit ang puso niya. Mariin niyang naikuyom ang kamay. Ang una niyang naisip ng oras na iyon ay sugurin ang walang hiyang babae. Kaya pala mainit ang dugo niya sa babae. Grabe, ang tagal nilang hinanap ang sospek. Iyon pala ay madalas lang nilang nakakasama. Pero anong dahilan nito? Bakit nito iyon nagawa sa kaibigan nito? Sa nakikita niya naman noon ay close ang mga ito. Naudlot ang mga tanong sa kanyang isip nang bumukas ang pinto at iniluwa niyon si Sebastian. Maaliwalas na ang mukha nito, pero nang mapatingin sa TV ay kitang-kita niya ang pag-igting ng panga na sinundan ng matagumpay na pagngisi. Siya ba ang sospek na tinutukoy mo? Humakbang palapit sa kanya ang binata. Seryoso ang tingin, hindi niya tuloy maiwasang mailang. Yeah. Kaya ba ganun ka na lang makipaglapit sa kanya? Ay para makakuha ng ebidensya? Hindi na nito kailangan pang sumagot dahil malinaw na sa kanya ang lahat. Walang gusto si Sebastian kay Bianca. Palabas lang nito ang lahat. Kinuha lang nito ang loob ng dalaga. Kung ganun, wala kang gusto sa kanya? Tanong niya muli na kinangiwi nito. At paano mo naman naisip na may gusto ako sa kanya? Ganun ka ba ang tingin mo sa akin? Pinigilan niyang mapairap. Well, napakayabang pa rin nito. Pero paano mo nalaman na siya ang sospek? May duda na talaga ako sa kanya umpisa pa lang. One time, hiniram ko ang cellphone niya. At hindi sinasadyang nabasa ko ang conversation nila ng taong hindi ko kilala. Nakalagay sa text na success ang plano nila. Ang date ng convo ay kinabukasan pagkatapos ng nangyari kay Sophie. Ikinuwento din sa kanya ni Sebastian na noong minsang pumasyal siya sa bahay ni Bianca at nang magpaalam saglit ang dalaga na maliligo lang ay kumuha ng pagkakataon ng binata para makapunta sa silid nito at doon nga ay nakita nito ang mga larawan ni Sophie sa dingding na puno ng X ang mukha. At mas lalong napalakas ang ebidensya nang mahanap na nila ang tauhan ni Bianca. Nang araw nga rin na iyon ay nadampot si Bianca. Matibay ang ebidensya kaya wala nang kawala pa sa kaso ang dalaga. Pero bakit niya daw yun nagawa? Inggit. Kanina sa presinto ay lumabas ang kabaliwan niya. Paulit-ulit niyang sinisigaw na sa kanya lang ako. Matagal na pala siyang obses sa akin. Wala kaming kaalam-alam. At alam mo ba? Tumungo ito at hinawakan ng baba niya. Balak ka rin niyang ipadispat siya. Ha? Ngumiti ito. Pero syempre, hindi ko hinayaang mangyari. Nalaman niya kasi ang nakaraan natin at ang nararamdaman ko sa'yo. Balak ka niyang puntahan dito kanina, pero hindi natuloy dahil hinuli na siya ng mga pulis. Magsasayang lang siya ng oras sa akin dahil wala ka namang nararamdaman pa sa akin. Mapait siyang napangiti. Nag-iwas ng tingin pero pilit itong hinuhuli ang mga tingin niya. At sinong may sabi sa'yo? Ipapahuli ko rin. Huwag mo nga akong pagtripan. Hindi niya na ituloy ang balak na sasabihin nang ipatong nito ang isang daliri sa labi niya. Hindi kita pinagtitripan. Kung hindi kita mahal, ano palang ibig sabihin ng nangyari sa atin? Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. Mabilis na halik naman sa labi ang itinugon nito. Mahal pa rin kita, Andrea. Oo nga, at minahal ko rin si Sophie. Hindi ko pinagsisihan na minahal ko siya. Hindi ko siya makakalimutan. Pero mas mahal kita, Andrea. Pagmamahal na kahit ilang taon pang lumipas, ay hinding-hindi mawawala. Dahil sa sinseridad sa boses nito, ay hindi maiwasang mapaiyak na naman siya. Hindi na siya magdududa pa dahil kahit ang mga mata nito ay sumisigaw ng pagmamahal sa kanya. Kung ganun, oras na siguro para malaman mo kung ano ang dahilan ng pag-iwan ko sa'yo.
Alam ko na. Last week ay nakausap ko si Mommy. Nalaman niyang nandito ka sa poder ko at gustong-gusto kanyang makausap para humingi ng tawad sa lahat. Nagtaka ako, kaya tinanong ko kung para saan. And yeah, sinabi niya sa akin lahat. Umiiyak siya at nagsisisi. Hindi siya halos makapaniwala sa sinabi nito, pero ang puso niya ay napuno ng saya. Hinawakan ng binata ang kamay niya bago iyon masuyong hinalikan. Pero wala na akong pakialam pa sa nakaraan, Andrea. Mas mahalaga sa akin na ngayon. Masyado nang matagal ang paghihintay. Oras na siguro para maiparamdam muli natin sa isa't isa ang naudlot nating pagmamahalan. Hindi ko alam ang sasabihin, Seb. Ang alam niya lang ay para siyang nasa Cloud9 dahil lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila bulang naglaho. You don't need to say anything, Andrea. Just listen to your heart. At ang sabi ng puso ko ay mahal kita, Seb. Mahal na mahal. Tinawid ni Andrea ang pagitan nila ng binata at siya na mismo ang humalik dito. Halik na puno ng pagmamahal at pangakong hindi namang iiwan. Mula naman sa di kalayuan ay masayang nanood sa kanila ang kaluluwa ni Sophie. Masaya at magaan ang pakiramdam dahil sa wakas ay tuluyan na siyang makakaakyat sa taas at hindi na mangangamba pa dahil alam niyang masaya na rin ang mga iniwan niya sa lupa. Wakas!